Ako si Jana J.P. Jimenez at ako ay magsasagawa ng isang panayam bilang bahagi ng aming proyekto tungkol sa paggamit ng wikang Pilipino sa iba't ibang larangan ng trabaho. So kasama po natin ngayon si Miss Lorraine Villa, isang freelancer appointment setter. Magandang araw po, Miss Bea. Maaari po ba kayong magpakilala at magbahagi ng kaunting impormasyon tungkol po sa inyong trabaho? Hello po, ako nga po pala si Lorraine Vea, Lorraine Vea Ventura, pero Lorraine, you can call me Vea po. And yung work ko po is freelancer appointment setter at ito ay isang malayang manggagawa na naghahanap at kumakausap ng mga posibleng kliyente para mag-schedule ng meeting upang pagbentahan ng mga produkto sa isang kumpanya. At gumagamit kami ng social media, email at dialer apps upang makipag-ugnayan sa aming mga kliyente. Hmm. Bilang panimula, gaano ninyo po kagadalas ginagamit ang wikang Pilipino sa inyong trabaho bilang isang freelancer po? Well, sa pakikipag-ugnayan, madalas siyang ginagamit sa pakikipagkomunikasyon sa mga katrabaho kasi yung mga katrabaho ko is mga Pinoy din. So, madalas namin ginagamit 'pag may mga explanation sa work or kung may mga, instruction na kailangang baguhin. Yun madalas namin ginagamit sa pakikipagkomunikasyon sa mga katrabaho ko. Hmm. Ano sa tingin ninyo ang kahalagahan ng paggamit ng wikang Pilipino sa inyong larangan po? Well, nakakatulong ito sa, mas malinaw at epektibong komunikasyon sa isa't isa, at makaiwas din sa misinterpretasyon misinterpretasyon sa isa't Mm. isa. So, yun. Sa inyong karanasan po, ano-ano yung mga hamon sa paggamit ng Pilipino sa inyong trabaho lalo't at kadalasan ay may mga dayuhang kliyente? Hmm. Well, isa sa mga hamon ay, ang language barrier dahil, mas sanay kasi yung mga dayuhan sa, wikang English kaya, kailangan tayo yung mag-a-adjust sa paggamit ng Filipino. So, yun. Hmm. Sa tingin niyo naman, paano makakatulong ang wikang Pilipino sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga freelancer na Pilipino naman? Kumbaga sa freelancer mo 'te, Hmm. paano mo siya naipapalakas or naipapaunlad? Kasi 'di ba sabi mo nga ano, kapagka yung mga dayuhan kayo yung nag-a-adjust sa kapwa freelancer mo, gaano mo inaano, gaano kayo nakikipag-ugnayan, nakikipagsapalaran kapag kayo-kayo na yung mga ka-work mo? Parang gano'n. Yung Oo, nag-uusap oo. gano'n? Ayun, nakakatulong siya, sabi ko nga kanina nakakatulong siya upang maging malinaw yung, komunikasyon namin mga ka-work namin at ano, ayun makaiwas sa hindi pagkakaintindihan para, malinaw yung, gusto iparating namin sa isa't isa, Hindi ayan. kayo nag-uusap ng English? Ha? Hindi kayo nag-uusap ng Yun English? minsan 'pag may kliyente kasi hindi nga puwedeng hindi nga ay may mga kliyente kami, ayun, kasi hindi nga sila nakakaintindi ng English. So yun, nag-i-English din kami. Pero minsan nagmu-mute na lang kami para hindi kami makipag-English. Grabe ka talaga. So, sa ikahuling tanong, so maaari po ba kayong magbahagi ng isang karanasan kung saan katulong ang paggamit ng Pilipino sa mas epektibong komunikasyon o paglutas ng isang sitwasyon sa inyong trabaho po? Okey, so ayun, nabanggit ko kanina na 'pag may kliyente kami, nag-i-English kami. So, ang ginagawa ng mga leaders namin is, para means para ma-clear din sa amin kung ano yung gustong iparating ng kliyente. Kasi minsan nga 'di ba hindi tayo nakakaintindi ng, mga may mga terms kasi sila na hindi Mm. natin maintindihan. So, yung mga leaders namin ine-explain nila sa'min in Tagalog para ma
sure na, um, malinawan kami kung ano yung gustong iparating ng kliyente. So yun. Sa tingin mo te, kaming mga ano, estudyante pa lang kasi entrepreneur kami, nakakatulong kaya siya sa aming nagsisimula pa lang bilang isang estudyante sa Entrep? Kasi siyempre may ano din, hindi rin maiiwasan na kapag nagbi-business may nakakausap na ibang dayuhan. Sa tingin mo, Hmm. kaming mga estudyante kaya, may makukuha kaya kami diyan based sa karanasan mo? Base sa karanasan ko kasi kung depende kasi siya, eh, kasi depende kung yung mga katrabaho mo is mga Pinoy din, then, yung mga leaders mo, yung mga higher supervisors lang yung mga dayuhan, and yung mga leaders niyo naman is Pinoy, so nakakatulong talaga siya. Pero 'pag halimbawa meron kasing freelancer din na, yung ano talaga sila, wala talaga silang ka-work na, mga Pinoy. So, ang ano talaga nila is English talaga. So, depende siya. Sige, thank you te, maraming salamat. Thank you.